ang pagkakilala sa 7 scholar na Pilipino ng Phi Beta Kappa ng Estados Unidos. Ang mga kilalang Pilipinong pensyonado na nakakuha ng Phi Beta Kappa Honors ay kinabibilangan ng Manuel Lacarion, na nakakuha ng kanyang master's degree mula sa University of Minnesota noong 1923. Siya ay na-induct sa Phi Beta Kappa sa University of Nebraska noong 1921. Esteban Abada, na nagtapos ng kanyang bachelor ng sining sa Universidad ng Michigan noong 1922 at naluklok sa Phi Beta Kappa sa parehong taon. Jose Vasquez Aguilar, na sumali sa pangkat ng debate sa universidad at na-induct sa Tau Kappa Alpha noong 1924 at Phi Beta Kappa sa Denison University noong 1925. Ismael Vizquez Malari, na tumanggap ng kanyang bachelor ng sining sa Ingles at na-induct sa Phi Beta Kappa sa Universidad ng Wisconsin noong 1923. Si Valentin A. Sebron, isang 1922 na nagtapos ng Hamilton College, ay pumasok sa Phi Beta Kappa sa parehong taon. Florentino A. Caycola A. na nakakuha ng kanyang B.A. mula sa Indiana University noong 1921 at ipinasok sa lipunan. Celedonio A. Salvador, na nag-enroll sa Indiana University noong 1922 at na-induct sa Phi Beta Kappa para sa kanyang kahusayan sa akademiko. Ang kanilang pamumuno ay sumasalamin sa mga miti ng Phi Beta Kappa sa scholarship, serbisyo, at intelektual. Dahil din sa kanila ay nakilala ang husay at talino ng mga Pilipino sa buong mundo at naging tulay upang naitatag ang Phi Beta Kappa dito sa Pilipinas. Noong 1960 sa kasagsagan ng Cold War, lumitaw ang mga paratang ng impluwensyang komunista sa loob ng Phi Beta Kappa. Si Professor Donald Davidson ng Vanderbilt University ay nagpahayag sa publiko ng pagkabahala na ang kapisanan ay pinapasok ng mga komunistang sympathizer. Ang mga alalahaning ito ay kasabay ng aktibidad ng komunista sa rehiyon, partikular sa mga bansa sa Asia Pacific tulad ng Pilipinas, kung saan ang mga salungatan sa ideolohiya ay umabot din sa mga institusyong pang-edukasyon at maging sa mga base militar. Sa kabila ng mga pampulitikang tensyon na ito, ang misyon ng Phi Beta Kappa sa Pilipinas ay nakaligtas at itinakda para sa muling pagkabuhay sa sumunod na dekada. Matapos pumanaw si Manuel Carrion noong 1964 ay pinalitan siya ni Rin E. Mendoza. Si E. Mendoza ay isang kilalang akademiko na may kadalubhasaan sa political science, partikular sa public administration, at na-induct sa Phi Beta Kappa sa Universidad ng Indiana noong 1963. Kanyang mga kasamang miyembro ay sina Ir Teodulo A. Natividad at Jolie Del Rosario Bugarin. Si Teodulo Natividad ay isang kapitan sa Philippine Constabulary at nagtrabaho bilang Judge Advocate Officer. Si Jolie Del Rosario Bugarin ay pinasimulan sa Freemasonry noong 1946. Noong tagsibol ng 1951, dumating siya sa Washington State Colleges bilang exchange student at nagtapos sa Police Science and Administration. Hindi nagtagal at naluklok si Jolie Bugarin sa Phi Beta Kappa Honor Society nang siya ang nanguna sa lahat ng kanyang kursong Police Science na may mga markang B. Kahit nabigo sila sa pagkakaroon ng chapter ng Phi Beta Kappa sa Pilipinas, ay nagpasya silang lumikha ng isang grupo na nagbigay inspirasyon sa Phi Beta Kappa ng Estados Unidos na nagsimula bilang isang social fraternity. Legacy at patuloy na kaugnayan. Mula sa palihim na pagsisimula nito sa Revolusyonaryong Amerika hanggang sa pagtatatag nito sa Pilipinas noong panahon ng kolonyal na Amerikano at ang muling pagkabuhay nito sa panahon ng kaguluhan sa politika. Ang kwento ng Phi Beta Kappa Philippines ay tumatayo bilang isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng kahusayan sa akademiko, intelektual na integridad at pananagutang sibiko. Ang mga Pilipinong miyembro ng Phi Beta Kappa na marami sa kanila ay mga pioneer sa edukasyon, panitikan, at serbisyong pampubliko ay nagpasulong ng mga mitiin ng lipunan sa isang natatanging lokal na konteksto na nagpapayaman sa kapwa Filipino at internasyonal na mga komunidad ng akademiko. Sa ngayon, ang Phi Beta Kappa Philippines ay nananatiling isang iginagalang na simbolo ng pagkilala sa mga iskolar na nakatuon sa pag-aalaga ng intelektual na espiritu at pakikipag-ugnayan ng sibiko sa mga susunod na henerasyon.